Okay, ang basis ko lang is yung nakita ko nung nag-shoot kami ng teaser kasi it's really the very first time na nakita ko sila magkasama. And what the word I use to describe sa chemistry nila is it's organic. Hindi siya pinipilit. Parang halimbawa, kung iwan mo lang sila dyan, walang cameras, kung ano man yung closeness nila doon, it's the same magic that they bring when in front of the camera. So yung genuine, organic yung ano nila, chemistry. And because of that, parang 50%, they've already won the battle. The rest is ano na lang yung mga technical aspects ng acting. And then, direct konting kwento, yung movie, what is it all about? What can you share? Itong Minamahal, Isang Daang Bulaklak Para Kay Luna, it follows not just the love story, but the life story of two high school students, si Rafi at si Luna. So itong pelikula, without spoiling anything, it's like an examination of what the Gen Z/Gen Alpha youth, how they experience love, how they experience relationships. Kasi iba na kasi yung pananaw ng mga kabataan ngayon when it comes to love versus sa ating mga medyo may edad na. Parang kung dati kasi yung mga older generation, or at least kung paano ipakita yung romance sa movie, di ba parang ang puno-dulo ng lahat ay pag-ibig, ay ang pagkakatuluyan ng dalawang couple. Ang mga kabataan ngayon, base sa studies and my observation, parang ano na sila, praning sila sa pag-ibig, or takot sila umibig, takot sila pumasok sa relationship. So itong pelikulang ito, ina-examine niya yung specific experience ng Gen Z at Gen Alpha when it comes to love. So, susundan natin yung kwento ni Rafi at ni Luna from grade 12 hanggang sa mag-college sila. So, parang magiging spectator tayo sa ups and downs ng relationship nila, ang shifting ng values nila habang nagmamature. So, yun po pwede kong i-reveal at this moment. Okay, pero direct, wala naman siyang, may connect ba siya sa 100 awit para kay Stella? Kasi may 100 din. Ang connect niya is more of sa tema. Kasi yung 100 Tula Para Kay Stella, ganun din siya eh. Parang love story siya na may halong coming of age. Ito yung mga pelikulang after mong panoorin, magdinilay-nilay na tungkol sa sarili mong buhay, sa sarili mong decision sa buhay. And ganun ko siya kinoconnect yung sa iba kong mga 100. Kasi gumagawa ako ng parang Jason Pollock sa mga cinematic universe. Pero romance drama, yung genre. And then, thank you Derek. Kay Ashley, ano yung mga love story na kinagiliban yung panoorin? What can you, ano pwede ikwento ng mga love stories na paborito niyong pinanood? Of late? Favorite mga love stories. Kung dito sa Philippines, sabihin ko yung Ashley, yung love story ng parents ko, yan yung favorite love story ko. At kung sa Western naman, sasabihin ko siguro Meet Joe Black. May favorite movie ko yan about love. Pero kasi iba din yung approach nila tungkol sa love doon, but iba din yan. Ashley? Ako po, mahilig po talaga ako sa mga K-drama. So yung parang last na napanood kong love story is yung Lovely Runner. And yung pinaka-favorite ko talaga simula noon pa is No Love to Remember. Oh. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you po. Thank you, that was Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Our next question will be coming from Alex and God of Stars Photo. Hi, congratulations Direk. Ashley and Andres. Thank you so much po. So yung first question ko kay Direk. Direk, tanong ko lang kasi from Mutya ng Section E, di ba? Parang medyo high school teens sila doon. Di ba? How mature yung kanilang character kasi sabi mo hanggang college, di ba? How mature yung kanilang character. And syempre, parang meron din, parang may mature, na rin eh, scene na rin dun sa may Section E, yung kissing scene nila. May abangan din ba dito? Intimate scene nilang dalawa. I mean, kissing scene. Meron, syempre. Pero, yung circumstances surrounding those intimate scenes, yun ang kailangan natin abangan. Siguro, ang difference kasi nitong Minamahal kumpara sa Mutya na Section E. Since yung Mutya, parang Wattpad adaptation siya. If you're a reader of Wattpad,
materials kasi di ba very larger than life. Para siyang teenage fantasy. Ganun yung yung mutya. So for Minamahal, ang approach naman natin dito mas realistic. So ano nga ba yung point ko? So ang point ko lang is, although nandun pa rin yung romance, we are using a more realistic, mature point of view dito sa pelikula namin. Thank you, Derek. Sa Ashless naman. Sa Ashless, tanungin ko, yun, parang ano naman kumbaga, ready na yung mga fans nyo to have your kissing scene big screen naman, di ba? So, doon sa napanood din namin yung kissing scene ninyo. Pero kayo, parang what can you offer dito sa mga fans nyo dito? Kumbaga, paano may hiwala yung character nyo doon sa mutya ng section nyo, dito sa character nyo dito? Ano ipapakita nyo mas kakaiba at mas mature? Siguro po, ako hindi ako masyadong mahihirapan kasi alayo ko talaga ng character ni JJ kayo na. And masasabi ko lang na ganun pa rin, ibibigay ko rin talaga yung best ko para maramdaman nila kung ano yung nararamdaman ng character. And para, makikita po agad nila kasi sobrang layo po talaga ng ugali ni Luna kay JJ. And ayun po. Si Andres. Ako naman po kasi si Kiefer naman, dahil din na Wattpad, galing sa Wattpad series yung Mutya, parang yung character ni Kiefer mas may pagka-caricature kasi mas exaggerated, like yung pag nagagalit siya, diba kasi si Kiefer parang bad boy siya. Malayo yun kay Rafi kasi si Rafi, para sa akin, medyo close sa personal character ko kasi mas mabait si Rafi compared to Kiefer, diba? And yun, so the difference is very big talaga, but talagang gonna give what I can to give justice to the character na si Rafi. Thank you very much and congratulations. Thank you, Jean. Thank you po. Thank you, that was Alex Antonio Stars photo. For next batch, please do stand by Kate at the Heart of Random Republica. Lahat. Hindi kasi, feeling ko lahat. Kasi parang, halimbawa, kung ano yung natatanggap mo, para sa hanapin, parang kasi hinahanap mo kung ano yung hindi mo natatanggap. So feeling ko lahat tayo, parang yung love language natin, parang kailangan natin yung lahat. Kailangan natin ibigay, kailangan natin ma-receive, gano'n. Ikaw, Andres, specific. Ako naman yung love language ko. Sa tingin ko I think it's like acts of service. Parang mas na-appreciate ko na, for example, like if someone does something for me without having to say it, parang mas natutuwa talaga ako kasi I didn't have to, remind her anything. Or kahit ako, like, I love to, do things for people and make other people happy, kaya acts of service para sa akin. Thank you. And for my second... I had this hunch na feeling ko magiging future star itong si Andres. So, kung titignan niyo yung PowerPoint na pinresent ko sa Viva nun, talagang si Andres yung nakalagay. Kaso, at that time, siguro iba pa yung plans ng Viva for Andres. Ang naalala kong directive ni boss nun is, sige, gawin niyo yung project na yan pag hinog na si Andres. So, for 2 years, nalagay lang sa shelf yung project. Pero kumbaga, kahit walang kasiguraduhan yung project, I just wrote it. Kumbaga, I just wanted to create it regardless kung ma-produce man siya or hindi. And then, nung hinahanapan ako ng possible project for Andres and Ashley, ito yung pinitch ko. Na super nagustuhan ng dad ni Andres. Natutuwa nga ako Si Sir Aga talagang excited siya for this. Nung nabasa niya yung script, talagang he couldn't stop messaging you on Viber na napakaganda. Tapos di ba sinasabi pa ni dad mo na kung siya lang daw yung parang younger, gusto niya siya yung mga artista sa mga ito. Tama na. Kasi my dad really likes the story, di ba, Direk? And parang when we read it, parang we were so excited. Kasi maganda talaga yung story, kaya yan. Ayun, natuwa lang ako. So, ganun yung naging journey nung script ko. Arte-artex kung kahit saan naman, super humble siya, super down to earth, parang super go with the flow lang siya.
she doesn't ever show any attitude and she's always nice to kahit sino naman. So, follow up lang dun sa pinaka nakakapa-fall sa inyo. sorry po? Anong trait sa opposite sex ang pinaka nakakapa-fall sa inyo? Yung nahuhulog yung loob mo? Ako siguro sa parang thoughtfulness, then yung acts of service, but more sa parang kung mabait yung tao talaga, kung kahit sino naman yun, kung mabait yung person, kung kahit sino. Ako shame din ko, yung tinitingnan ko din talaga kung mabait po yung tao. Kasi nakakatakot pag hindi. Parang kawawa ko. Ugali talaga. Opo, ugali po talaga. Last question ko kay Direk. Direk, na curious ako kung bakit bulaklak ang napili yung parang tool for the story to move forward. Kasi throughout the movie, yung action, yung language, love language ni ng character ni Andres dito is by giving flowers to the people he loves. So, parang ginamit ko lang device yung flower as para makita mo yung journey ng relationship nila. Na at first, binibigyan niya ng bulaklak out of gratefulness. Then, next, binibigyan niya ng bulaklak kasi nililigawan niya. And then, binibigyan ng bulaklak kasi love niya. So, yun lang ang device na ginamit ko kaya isang daang bulaklak. Pero sa personal niya, walang special about flowers. Sa ano po? Sa personal niya, walang special about flowers or significance sa buhay niya. Buhay ko? Well, personally, mahilig din naman ako sa plants in general. So, I just wanted to, to use that device kasi visually ang ganda niya. Salamat!